Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. So sa season na ito ay may mga players nga na meron pa talagang kailangan patunayan pa. Tulad nila Luka Doncic, Ja Morant, Zion Williamson at iba pang mga young talent sa NBA ngayon. And even veterans sa tulad nila Joel Embiid, Chris Paul at James Harden. Habang isang user naman sa Twitter ang nagpost ng 5 players sa wala nang kailangan pang patunayan. At yan nga ay ang 2-time MVP Stephen Curry, 2-time MVP Giannis Antetokounmpo, 2-time MVP din Nikola Jokic, 2-time Finals MVP Kawhi Leonard and 4-time MVP LeBron James. So unahin natin si Curry. Noon nga ay panumbat palagi sa kanya ng mga haters ay wala siyang Finals MVP, pabuhat kay KD at igudala sa Finals. Well, nantalunin nga nila ang Celtics para sa kanyang ika-4 na championship. Nakuha na nga niya ang kanyang unang Finals MVP, kaya naman wala na siyang kailangan patunayan pa. Si Giannis at Jokic naman ay pareho nga ang sitwasyon noon. Sinasabi na madami na pang regular season lamang sila matapos na manalo ng back-to-back regular season MVP at bigong maka-advance sa NBA Finals. Ngunit the moment na magkampiyon sila ay wala na ngang masabi sa kanila mga haters. Kompleto na ang resume nila. To the point na kapag nag-retire sila ngayon, sigurado na ngang parte sila ng Hall of Fame. Si Kawhi Leonard naman ay alam na nating lahat na ang kanyang peak and prime ay sapat na upang masama siya sa usapan ng best in the world. Proven na nga na kaya niyang pangunahan ng isang team na magkampiyon. Kahit nga wala siyang regular season MVP, alam ng lahat na mas magaling pa siya sa ibang players na mga nanalo ng award na ito. Ang kanyang Finals MVPs, championships, and Defensive Player of the Year awards ay sapat na upang masama siya sa listahan ng mga players na wala nang kailangan patunayan pa. Habang si LeBron naman ay ano pa nga bang kailangan niyang patunayan? Siguro nga kung hindi siya bumalik sa Cleveland Cavaliers ay may malaking question mark pa sa kanyang legacy. Ngunit ngayon nga ay silyado na ito. Katulad ni Steph, ang hinahabol na lang nga nila ngayon ay ang pwesto nila sa greatest of all time list o kaya naman ang pinakamagaling sa kanilang posisyon. Sila nga yung tipong halos bawat game ay may panibagong record ng nagagawa. Ang katanungan nga na madami dito ay asan ba si Kevin Durant? Dahil kung titingnan nga natin ay tiyak na mas maganda ang kanyang resume kaysa kay Kawhi Leonard. Ngunit madami pa din nga ang katanungan sa kanya ng mga tao kung kaya niya bang magkampiyon ng walang super team. Dahil sobrang levels above competition nga noon ang Warriors nang magkampiyon sila kontra sa ibang team. Tila ba ay bigay na nga daw noon ng championship sa kanila. Bigo nga daw si KD sa Nets, OKC at Suns na magkampiyon kung saan siya mismo ang leader ng team o kaya naman team niya mismo ito, unlike sa Warriors na team pa nga din daw ito ni Stephen Curry. Tila ba katulad lang nga kay LeBron bago siya magkampiyon sa Cavs, kung saan sinasabi palagi ng mga fans na nagkampiyon ito sa team ni D-Wade noon kahit na siya ang Finals MVP. As of now ay sa palagay ko nga ang may pinakamalaking kailangan pang patunayan ay si Joel Embiid at Damian Lillard. Dalawa nga silang player na kilala bilang mga superstar na palaging kinakapo sa playoffs. Kailangan nga nila ipakita na kaya nilang mag-deliver tuwing playoffs. Kung nais nga ni Embiid na masama sa usapan kay Jokic at Giannis, dapat ay magkampiyon muna siya. Same thing kay Lillard, wala na nga siyang rason para hindi pa magkampiyon ngayong nasa Milwaukee Bucks na siya. Ano ba masasabi no tungkol dito?